dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ang account at ari-arian ng Silver Mga kababayan ko, ha? Ito ngayon mga kababayan ko, etong Eric, nagngangalang Eric Yap, mga kababayan, ito na si Pangulo na mismo ang nagtuturo at nagsasalita. Si Pangulong Bongbong na mismo ang nagsasabi. Pero tila ba ako'y nagtataka dito sa magkapatid na Remulla na para bang ano bang hinihintay niyong mga ano kayo? Mga nognog kayo. Oo. Ano bang hinihintay na itong dalawang nognog na to? Oh. 'Di ba? Para bang ano ba to? Puro na lang ba por presko na lang, ganyan ganito, ganyan ganyan na lang. Puro salita-salita na lang. Oh, ngayon mga kababayan, ang bagong issue nito na di umano'y yung pong pag-aari ng Ion Hotel ay pag-aari hunong namayapa na si Cathy Cabral na itinatanggi ni Eric Yap. Pero meron na hong sinasabi na dokumento na makakapagturo na totoo daw na nagkaroon ng bentahan ang sa pagitan ng Yap at ng Cabral na si Cathy Cabral. 'Di ba? So may relasyon etong Yap at Cabral. Ibig sabihin, magkakilala talagang tunay. Ngayon itinatanggi ng Yap. Ngayon mga kababayan oo, hindi meron daw mga dokumento na magpapatotoo. May resibo na meron na hong mga ganyan, bentahan. Oo. My Pets and Hobbies. Opo, thank you naman. Bago natin member si My Pets and Hobbies. Natanggap mo na ba yung watch mo? Oo. So ngayon, mga kababayan ko, ano ang masasabi nyo? 'Di ba? Oo. Kasi mga kababayan ko, nakakapagtaka to Oo, talaga. Para bang kailangan lahat na lang itanggi nila. Pakinggan nyo ang Pangulo ng Pilipinas kung paano po ibalita na nakapris na ang mga ari-arian ng netong pag-aari ni Eric Yap. sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. Congressman Eric Yap, ACT CIS, Party List, Legislative Caretaker of Benguet. Eto mga kababayan ko Kung ang Pangulong Bongbong Marcos, ito'y na ikukumpara. Ito pala yung video na hinahanap ko. Na-receive ko na po, Boss Mike. Yun naman pala bakit iba yung My Pets Hobbies? Ikaw rin ba yan? Dalawa account mo, dalawa nanonood. Andali Ito mga kababayan ko may ikukumpara natin ito, December 28, 2020, may press release po ang nagngangalang Rodrigo Duterte na tatay po ng Vice Presidenteng si Sara Duterte na tatay din ni Pulong Duterte at ni Mayor Baste Duterte at ni Kitty Duterte. Yan po, tatay po nila yan. Oo. At asawa po ng nagngangalang Elizabeth at naging asawa rin ng nagngangalang Hanilet. Opo mga kababayan ko. Ito may pronouncement po ang Pangulo ng Pilipinas na eto nga itong Yap naka-freeze ng account. Ngayon, ikukumpara natin dito naman kay Digongong na inexpose niya na yan pero tila ba parang walang nangyari. Na para bang eme-eme, paabot ng tubig. 'Di ba? Parang eme-eme lang. To. Alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned. Walang evidence. Nagbasa lang mga kababayan ng isang parang post sa FB. Opo. Tapos po mga kababayan ko kung ano-ano na sinabi. Pero ang ending mga kababayan, si Manny Pacquiao na nag-imbestiga at nag-expose niyan, ay yung yung inaway niyan. Hindi nyo po ba natatandaan?
inaway-away netong matandang Rodrigo Duterte na ito na nakakulong na, harinawa, nagkatotoo at hindi na makalabas sana. Mga kababayan ko, inaway-away niya ho yung nagngangalang Manny Pacquiao na in-expose nga at nag-imbestiga diyan po kay Eric Yap. Ano? Ang ending mga kababayan, binanatan niya lang, tapos po, wala nang nangyari. Oo, naiwan na ho yan sa kwento ng sa kwento na lang ni Kuya Boji. Oo, sa sa may batibot, naging batibot na lang po yung kwento ni Rodrigo Duterte na yan. Oh. Ebidensya to. Walang ebidensya. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Tingnan nyo mga kababayan ko, ha? Eto na, mga kababayan ko. Ulitin natin ha, buuin natin. Tingnan nyo, pakinggan nyo maigi. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. So, ibig sabihin mga kababayan ko, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, may nananagot. Sa panahon ni Digong, naabsuelto lahat yung mga gunggong na magnanakaw sa gobyerno. Ito pong mga walang kadala-dala na naipakulong na nung nakaraang administrasyon ni Aquino. Sino? Si Gloria, si Jinggoy, si Bong Revilla, at itong si Villanueva. Di po ba, mga yan? Yan po mga na-convict, Oo, nakulong dahil nga po nasampahan ng kaso, pinakulong ni Aquino, ni Noynoy. Ngayon po nung naupo po si Digong, lahat po yan nakalaya. Oo, ultimo si Aling Maliit, pinalaya. Anak ng pating naman talaga, oo. Di ba kayo nagtataka? At ngayon, kung ang Pangulo ay pinananagot, etong si Eric Yap, si Digong, ang ginawa niya, ay pinawalang sala. Congressman Eric Yap, ACT CIS, Party List, Legislative Caretaker of Benguet, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned. Walang ebidensya to. Walang ebidensya. Absuelto agad mga kababayan ko. Paano hindi maabsuelto, di ba? Kaibigan ni Pulong yan. Di ba? Kaibigan nila Magalong yan. Yan, yung magtotropa, di ba? Sila Pulong, Eric Yap, Magalong. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, paano hindi absuelto ni Digong yan? Ngayon ho, kita nyo si Pangulo, umabot pa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Di ba? Wala ho. Kapag kay Duterte, mga kababayan, ang mga sinasabi nito, parang kwento lang ni Kuya Boji. Oo, batibot mga kababayan ko. Oo, batibot. Mga kababayan ko, alam nyo ho yung batibot? Sino nakaabot ng batibot? Di ba? Ito na. Walang ebidensya. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Kasi akala ko, Paano mo kakayanin? Gago ka pala Paano mo kakayanin? Kung di ka ba namang gunggong talaga? Paano mo kakayanin? Nakijoin ka sa lahat ng mga magnanakaw. Di ba? Pakitang tao ka lang, pero iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Kung di ka ba namang gunggong talaga Totoo po, mga kababayan ko, di ba? Gunggong talaga to si Digong. Kung sana naging seryoso, sana'y totoo, naging sincero sa mga sinasabi. Kasi mga kababayan, pati sarili niya, dinadaya niya Tayo pa kayang taong bayan, tingnan nyo ho ang pronouncement ulit. within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. Kaya ko, pero sa batas na ito, Constitution. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos or someday, somehow. Ayun na, maghanap daw uli ng Marcos at nakahanap na nga tayo ng Marcos. Ano ngayon ang sinasabi ng kampo nito? Kung ano-anong inaakusa, kung ano-anong mga paninira ang ginagawa ng mga pukinang inang yan. Mga kababayan ko? Diba? Kaya alam nyo, mga kababayan, huwag nyo sisihin yung mga taong mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Opo. Dahil ito po nakikita naman natin yung pagka-diferensya Kumbaga sa mga kababayan, isang matino, genius, at isang loko-lokong may sirang ulo. Oo. Di ba? Psycho Ito, nasa baba. Yung nasa taas mga kababayan Sincero po yung ginagawa niya na paglutas ng mga problema sa korupsyon sa ating bansa, mga kababayan ko, makikita natin.
kahit na ho anong balakid ang gawin at paghila sa kanya pababa, paninira, pagyurak, pangiinsulto, pambababoy, pambabalahura, hindi ho naaapektuhan sino? Ang Pangulong Bongbong. Bakit? Tuloy-tuloy lang po siya sa kanyang trabaho na pangako sa sambayanan. Kayo nang bahala dyan. Anong masasabi nyo mga kababayan ko? Dahil lumaban na yung ating live, sabi ko 30 minutes lang ako magla-live. Di ba? Pasalamat kami. Si PBBM ang presidente. Yun na nga, ID. Talagang magpasalamat tayo kasi kung ang naging presidente ay katulad ni Duterte, mga kababayan ko, walang pupunta ng bansang ito. Oo, maghahari at maghahari pa rin ang mga magnanakaw sa Pilipinas, mga kababayan ko. So paano mga kababayan ko, hanggang dito na lang at bukas, magkita-kita po tayo sa panibagong reaksyon, panibagong vlog at panibagong katuwaan at katatawanan habang tayo po ay nagbibigay ng opinyon at pananaw sa mga nangyayari sa usaping politika sa ating bansa. Muli mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Kaya sa mga namulat na, wag na ho tayong pipikit pa. Our beloved Boss Mike Cervera.